the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Kumusta po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Muli po si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church. At nandito po tayo ngayon sa welcome po sa ating pong Bible study sa Jesus ang Daan tuwing Monday, Tuesday, and Wednesday alas 7 po ng gabi, 7 p.m. dito po sa Kuwait. At sa inyo po dyan sa Pilipinas o saan man kayo dapat naroon ngayon, lalo po dito sa Kuwait, magandang gabi po. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pong pag-aaralan ngayon. So sa ating pong mga kapatid dito sa True Gospel, tsaka sa inyo pa nating mga kapatiran, please do this watch party kasi this is the one of the most sensitive topic na pag-aaralan po natin ngayon. At nasa Romans chapter 1 tayo. Noong nakaraan ay binigyan ko po kayo ng kunting background ng Book of Romans. Si Apostol Pablo, si San Pablo ang nagsulat po nito, na sinusulat po niya ito kung titingnan po natin ang sulat ng buong Romans ay step by step kung paano po niya in-address. Kasi nga ito yung mga bagong mananampalataya. Gusto niyang makarating doon kasi gusto niyang makausap, makapagbahagi ng Ebanghelyo sa mga lalong-lalo na sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At kahit doon sa mga baguhang mananampalataya, kung paano po niya isinulat, napaka-specific yung step by step. Kaya kung gusto po nating malaman yung patungkol sa Ebanghelyo, about the gospel, about the good news, itong Romans ay napakaganda po itong pag-aaral na ito. At kung titingnan po natin mga mahal kong kapatid, bago do the watch party mga kapatid, napakaganda po nito mga kapatid. Alam niyo po, itong topic na po ito ay napaka-sensitive dito. Kaya marami pong mga minsan umiiwas na pag-aralan po ang subject na ito. Sapagkat medyo, sabi nga nila, medyo maraming mga katanungan, maraming mga... Ngayon, pupuntahan nung nakaraan, nung tayo po nag-aral nung last time sa Romans chapter 1, verse 1 to 16, wala po tayong mga cross-reference na pinuntahan. Dito po, pupuntahan po tayo ng mga cross-references para po maintindihan natin, maunawaan po natin. At dito wala tayong mga kukuning mga komentary, kundi pure na lahat babasahin natin po sa Bible. So kung kayo po ay mayroon pong mga Bible, pakihanda niyo po ang inyong pong mga Biblia, ang yung mga notebook po ninyo, yung mga ballpen po ninyo, at isulat po ninyo. At kung mayroon po kayong mga comments o kaya mga katanungan, welcome po mga kapatid, upang sa susunod ay pwede rin po natin itong i-discuss kung mayroon pong mga hindi po naliwanagan po sa inyo ng gusto. So, minsan po may mga nagtitext po sa amin ng personally sa messenger. Sa awa po naman ng Diyos ay nasasagot po natin yung mga katanungan po nila ayon po doon sa Biblia. At ang sumasagot naman hindi ako kundi yung Bible kasi binabasa ko lang naman. Kaya po mga kapatid, do the watch party. Kung gusto po nating mabahagian yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ng gospel ngayon. Ito yung tamang panahon. Ito sa napakatagal na time, hindi ko to tinatakal tong subject na to na very specific. Ngayon pupuntahan natin to step by step. Titingnan po natin sa Bible. Very, po ito talagang para bang we have to blow the trumpet. Kumbaga, isa-sounds natin ngayon ang trumpet ngayon. So, mga kapatid, do the watch party. Share po ninyo sa inyo pong mga kapatid, sa inyo pong mga kaibigan. Napakahalaga po na marinig po nila ngayon ito. At bago po natin umpisahan, I'm so excited. So, samahan niyo muna ako sa atin pong panalangin upang puspusin tayo ng banal na Espiritu. At huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan, kundi yung wisdom na nagmumula po sa langit upang puspusin tayo ng Holy Spirit. Father God, we pray, O God, Father God, sa oras na ito, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na banal. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sinasamba ka namin, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon,
ng inyo pong banal na salita. Kami po ay humihingi po ng tawad. Nagpapalinis po kami sa iyong pong harapan. Sa oras na ito, suriin mo at saliksikin mo, Panginoon, ang aming pong puso. At Panginoon, ipinapahayag po ng amin pong mga labi, ang aming mga sala, na isip, na sabi, na gawa, kami po'y nagsisisi. Sabagat alam po namin, Panginoon, na ang buhay po namin ay hayag po sa inyo. Hindi po namin, wala po kaming maitatago po sa inyo. Kaya po, Panginoon, umaasa kami ng inyo pong biyaya at habag. Tinatanggap din namin ang iyong kapatawaran na ipinagkakaloob sa sino mang nagbabalik loob sa iyo at nagsisisi. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong kapatawaran, ang iyong biyaya, at kami po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na mahabakin. Ikaw ang Diyos na puno-puno ng biyaya. Sabi mo sa iyong salita, "Come, let us reason together." Kaya po, Panginoon, salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay makakalapit po sa inyo. Bagamat kayo ang Diyos na banal, kami po ay lumalapit sa inyo sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak. Sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, kami nga po ay makakalapit sa inyo. Panginoon, ang iyong pong lingkod na gagamitin mo ngayon upang ipahayag ang Ebanghelyo. Panginoon, gamitin mo lamang ang isang instrumento lamang. Ikaw lamang ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang mapapurihan. Lord, I thank you that your word is already anointed. Amen. They are life and spirit. Yes. Lord, as I'm going to preach today, to share your word today, give me honest conviction, Yes, Lord. clear speech, so that I may preach your word with power and boldness. And Lord, kami po'y umaasa, sapagkat ang Ebanghelyo, ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na nagbabago ng buhay ng tao at liwanag at tanglaw sa amin pong daraanan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Naman ang gambala ng kaaway, we rebuke in the name of Jesus. And Lord, right now, Amen. Holy Spirit of the living God, pour out your Spirit. Fill us today, O God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, puspusin mo kami, Panginoon, upang maunawaan po namin ang iyong pong salita. Salamat po. Ito po ang aming pong dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Alam ko po na kayo po ay handang-handa na. At ngayon, nasa part 2 na tayo ng Book of Romans. Hallelujah. And if you are ready, I want you to praise God kung kayo po ay ready. Mga kapatid, I want you, pwede po kayo mag-comment dyan. Say amen. Hallelujah. Are you ready? Amen. Praise God. Now, the Bible says in Romans chapter 1, verse 18 to 21, But God shows His anger from heaven against all sinful. Nakasulat po ito, mga kapatid. The wrath of God. Ano version? But God shows His anger from heaven against all sinful. Amen? Amen. Clear. Because God is a just judge. God hates sin. Yes, God so loved the world, yung mga tao, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. Ito yung, yung the heart of God, the heart of the gospel. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi mapahamak? Kasi mga kapatid, ito ang katotohanan. Na ang bawat isa po sa atin, lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito, na nabuhay sa daigdig nito, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kapag Biblia po ang pag-uusapan po natin. Yung kabanalan po ng Diyos, wala pong nakaabot. Maliwanag po yan sa Romans, mga kapatid, 23. Kaya ang sabi niya, But God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people.
Wicked people who suppress the truth. Think about suppress the truth by their wickedness. Suppress the truth by their wickedness. They know the truth. Think about that, ha? Pansinin nyo. They know the truth about God because He has made it obvious to them. Mas matindi pala ito, mga kapatid. Ito yung mga tao na alam ang katotohanan, subalit hindi lumalakad sa katotohanan, at bagkus hindi itinuturo pa ang katotohanan. Suppress the truth. Alam nila ang katotohanan, kilala nila ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya bakit gayon na lamang ang galit ng Diyos? Pansinin po natin, mga kapatid, nahahayag mula sa langit. Sabi ng Biblia, ang puot ng Diyos. Think about the word puot ng Diyos. Laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. What do you mean by that? Suppress the truth. Hinahadlangan ang katotohanan. Pag sinabi mong hinahadlangan ang katotohanan, nakita nila yung katotohanan, inilihim nila, hindi inihayag. Kaya marami pong mga tao ngayon, na hanggang ngayon, hindi alam ang katotohanan dahil may mga tao na pilit na itinatago ang katotohanan. Bakit, mga kapatid? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. In other words, knowing the truth shall set you free. Hanggat hindi mo nababatid ang katotohanan, hindi ka mapapalaya. Sapagkat ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa iyo. Kaya nga, yung katotohanan na ito, mga kapatid, ano ang ginagawa nila? Mga taong dahil sa kanilang kasamaan, hinahadlangan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mga tao sa mundong ito, sumisigaw ng katotohanan. Gusto nila ng kalayaan, freedom. And the only to receive freedom sa buhay ng isang tao, in order a person to set free, the only thing is what? The truth. And without the truth, mga kapatid, nananatili kang hinahadlangan ng kasamaang ito. Nananatiling hindi ka malaya hanggat hindi mo nababatid ang katotohanan. Sapagkat yung katotohanan lamang siya magpapalaya sa iyo, mga kapatid. Maliwanag po yun. Ang tanong ay ganito, naghahanap ka ba ng katotohanan? Sabi ng iba, naghahanap ako. Hindi ko na kailangang malaman ng katotohanan kasi alam ko na yung aking landas na tinatahak ay totoo. Really? Sapagkat sabi ng Proverbs 16:21, there is a way seems right to a man, but in the end it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi ito sa ating mga kuro-kuro, kundi mahalaga na dapat nakasulat sa salita ng Diyos. Ang tanong ko ngayon, mga kapatid, naghahanap ka ba ng katotohanan? Kasi ang katotohanan lamang ang siya magpapalaya sa iyo. Kaya ang sabi ng Jeremiah 29, di ba? Verse 13, if you diligently seek me, you will find me. You know the word diligent doon, mga kapatid? Kung ako'y hahanapin mo ng buong puso, ako'y masusumpungan mo. Yung paghahanap doon, mga kapatid, ay hindi kayong nakaupo ka lamang, kundi nagsasaliksik ka ng kanyang banal na aral. Ito po ang mahalaga, mga kapatid.
yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ano ba yung katotohanan? Ano ba talaga ang totoo? Kasi ang problema, maraming mga relihiyon at mga pinuno sa buong mundong ito na nagsasabi sila daw ang totoo. Kaya minsan nalilito yung tao eh. Dahil halos lahat nagkiklaim na sila yung totoo. Kaya ang gusto lang talaga naman malaman ng tao, ano ba talaga ang totoo? Yun. Ang tanong ko, okay, ano ba talaga ang totoo? Pagka nalaman mo ba ang katotohanan, handa ka bang tanggapin ang katotohanan? Kasi hindi lahat ng nakaalam ng totoo ay handang tanggapin ang katotohanan. Handa ka bang tayuan ng katotohanan? Marami po mga kapatid na kwento, ang Biblia, ang aral sa Biblia, na nakarinig ng katotohanan, nakaalam ng katotohanan, pero hindi tumayo sa katotohanan. Sapagkat minsan ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin. Mga kapatid, handa ka bang tanggapin ang katotohanan? Handa ka bang manindigan sa katotohanan? Kasi kung hindi ka handang tumayo, manindigan sa katotohanan, mananatili kang hindi malaya. Mananatili kang nakatali. At dahil ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa atin, maliwanag po yan. So ano yung katotohanan? Sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kung anong ibang daan. Walang ibang daan. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Maraming nagtuturo sa atin, sila daw yung daan. Sila daw yung katotohanan. Sila daw yung buhay. Maraming reliyon nagtuturo ng ganyan. Pero alam niyo po mga kapatid, si Kristo hindi niya namang itinuro ang daan, hindi niya namang itinuro ang buhay, hindi niya namang itinuro ang katotohanan, kundi siya mismo ang daan, siya ang buhay at ang katotohanan. Wala ka nang makikita. Kahit sa sinong spiritual leader sa buong mundo ito, si Kristo lang. Dahil kung mayroon pong nag-claim na yon, na sila daw, tinitiyak ko po mga kapatid, yun ay mga anti-Kristo. Sapagkat meron pong namatay sa krus ng Kalbaryo, na tumigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon nang nakakaraan. At yung dugo niyang iyon, kayang magbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Sinong tao sa buong mundong ito na kayang bayaran ang lahat ng kasalanan? Kundi Diyos lamang. Amen? Mayroon kasing mga taong masasama eh. Alam mo yung masasama mga kapatid, hindi lamang yung yung pumapatay ka, hindi lamang yung nagnanakaw ka, hindi lamang nag-iimbot ka, kundi yung katotohanan, hinahadlangan ng katotohanan, masama din to. Kaya yung mga tao napapahamak. Maraming mga tao napapahamak. Bakit? Kasi hinahadlangan nila yung katotohanan at yung mga tao naman nakontento na lang, na gano'n na lang. Hindi na sila nagsusuri. Hindi na nila hanahanap ang katotohanan. Mga kapatid, ang katotohanan ay hindi mapapasa iyo kung hindi ka kikilos. Kasi maraming ang simula noon hanggang ngayon, hinahadlangan nila ang katotohanan. Pero mga kapatid, kung gusto mong maging malaya, mga kapatid, panindigan mo ang katotohanan kahit masakit. Sabagat mas maganda nang masaktan ka sa katotohanan, wag lang sa kasinungalingan. Tiyak na masakit ang katotohanan, ngunit higit na mas masakit ang kasinungalingan. Amen? Ngayon, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, sapagkat sa pag-aaral po natin ito, mga kapatid, I'm telling you, this is a sensitive topic. But it's about time, mga kapatid, na dapat po natin itong marinig, mabasa, at suriin po natin. At mga kapatid, lahat po ng babasahin ko ngayon, nakasulat po sa Biblia. Kayo na ang isulat po ninyo, kaya nandito po lahat. Here. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Hindi naman inilihim ng Diyos eh. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Ito nga ang gusto ng Panginoon eh. Yung kanya pong love letter, yung kanya pong magandang balita, mabasa po natin ng maraming tao. Pero ang totoo mga kapatid, hindi ba
Maraming mga tao na hindi nag-uukol ng panahon para basahin ang kanyang banal na aral. Sinasabi pa nga nila, kapag nagbasa ka daw ng Biblia, ay baka daw masiraan ka ng ulo. Kita niyo po yan, mga kapatid, pandaraya ni Satanas yan. Kasi ang sinasabi po ng Biblia, mapalad ang nagsasaliksik. Mapalad daw, ano? Ang utos ng Biblia, di ba? This book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all what is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Joshua chapter 1 verse 8. Matthew chapter 4 verse 4. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ang nakasulat po sa Biblia. Pero maraming mga tao, alam niyo po ba mga kapatid? Halos maraming mga tao ang nakakabasa po ng balita, ng balita sa mundong ito. Alam po nila, updated po sila. Updated sila. Pero marami tayong balita na nababalitaan. Puro mga bad news. Bad news, ang dami. Ang daming mga bad news. Ang katotohanan, ito yung good news. Pero bakit hindi nag-uukol ng panahon ng tao na mabasa ang magandang balita? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hallelujah. Kasi ito yung magandang balita, mga kapatid, ang magbibigay ng liwanag sa kaisipan ng tao. At kapag nabasa nila, nasumpungan nila ang magandang balita ng patungkol sa Panginoong Hesus, mga kapatid, ang buhay ng isang tao ay magliliwanag, mababago ang kanyang buhay. At yan ang kinakatakutan ni Satanas. Kaya nga may mga tao na hinahadlangan ang katotohanan. Bakit nila hinahadlangan? Kasi sa sandaling masumpungan ng tao ang katotohanan, magiging malaya siya. Amen? Mababawasan na sila ng kita. Kasi ang totoo, maraming mga tao kinakalakal ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa tagal na po natin dito, ilang buwan na tayo rito. Kahit minsan, mga kapatid, hindi ako nag-ask sa inyo po rito ng ano. Bakit? Ang kasalita kasi ng Diyos, mga kapatid, ano to pagka ang dedication dito, walang bayad. Pag may nagpa-dedication, walang special, walang regular. Pantay-pantay pag tumingin ang Panginoon. Hallelujah. Next. Verse 20. Forever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities. Invisible qualities. His eternal power and divine nature. The word divine nature. So they have no excuse. There will come a time, my brothers and sisters, those people making so much excuses, the Bible says, there will come a time, no more excuses. No more. Finish. In Arabic, say, kalas. Tapos na. No more excuses here. They have no excuse for not knowing God. No excuse. Busy? No excuse. Busy ka? No excuse. You can make so many excuses in this world. To your boss, to your wife, to your husband, to your brother, to your kids. You can make all the excuses that you want. But when it comes to God, there will come a time, no more excuse. Because He give us much time to seek Him, to serve Him. But what we're doing, we are busy. See, they are giving us now a lot of time. You know, we have a lot of time. In the house, you know, we stay at home, you know, because of lockdown. But what we're doing? Examine ourselves, my brothers and sisters. This is the deceptions of the enemy. Are we really seeking God? Are you watching me right now, my brothers and sisters? My brothers and sisters, if you are watching me right now, mga kapatid, do this watch party sa inyo pong mga kaibigan kapatid nyo. Because introduction pa lang ito. There is more. Hallelujah. Introduction pa lang ito. I want you to know, mga kapatid, purihin ang Panginoon. I pray for this and I study about this.
After this message, after 1 hour mga kapatid, maraming mga tao na mabubuksan ang kanilang isipan, mabibigyan ng liwanag ng salita ng Panginoon kasi tinago nila ito eh. Pandaraya ito ni Satanas eh. Tinan mo. Now, they have no excuse for not knowing God. You hear that? No excuse for not knowing God. 21, yes. Yeah. Everyone say yes. Sabi niya, yes. Yes. Do I add something here? No, I simply read it, mga kapatid. Yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God. As God, or even give Him thanks. Or even give Him thanks. Why? So many people is complaining now. I can see it in the Facebook, in the social media now. Anong ginagawa nila? They are blaming God. If there is a God, sabi pa nila, nasaan na ngayon? Why a good God allow this virus, this pandemic, to destroy many lives? If there is a God. Kita nyo? Maraming mga tao na hopeless, nawawalan ng pag-asa ngayon. Napandaraya ni Satanas. Nakakalungkot nga mga kapatid eh. May mga tao na sa sobrang pag-aalala, kinikita lang kanilang buhay eh. Feeling nila wala na silang kabuluhan sa mundong ito. Pandaraya ni Satanas yan eh. Kaya mga kapatid, ito yung tamang panahon. Manindigan tayo sa katotohanan mga kapatid. God is still looking a man and woman of God to stand on the truth. Kaya ang sabi ni Kristo, you know what Jesus said? If you love your mother, your father, your brother, your sister, sama mo na yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, maging sa sarili niyang buhay, more than me, he cannot be my disciple. Tapos sabi niya, take up your cross. Yun na. In Matthew chapter 10, we study about that. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. And they began to think, what? They began to think of foolish ideas. Think about foolish ideas of what God was like. What God was like. They are making God by their own imagination. What kind of God they prepare? Hindi, di ba, ang Diyos naman ay Diyos ng pag-ibig? Di ba, ang Diyos naman ay ganito? Ang Diyos, mga kapatid, hindi it's up to you. Yung Diyos, mga kapatid, it's up in the Bible, sa kanyang salita. Ito yung basis natin. We have the basis. It should be the Word of God. Invento ng sarili mong Diyos. Ito yung ginagawa ng tao, nag-iimbento eh. They are making excuses. Di ba ganito naman ang Diyos? Di ba ganito naman? You are nag-iimbento ka sarili mong Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, yung Diyos dito sa Biblia, mga kapatid, pag-aralan natin. Here. As a result, their minds became dark and confused. Kita mo? Nakukonfuse na. Kita mo, maraming mga tao ngayon, confused hanggang ngayon eh. Sa sobrang confused na nila, wala, basta dito na lang ako kasi baka ito naman siguro yung basta naniniwala ka sa Diyos, pare-pareho rin tayo ang pupuntahan natin at the end, sa langit din ang punta nating lahat. Kita mo yan? Saan talata nakasulat yan? Kita mo? Narinig-rinig natin yan pero hindi nakasulat sa Biblia, mga kapatid. It's not written in the Bible. It should be meron tayong basis. Para sa Pilipinas, mayroong batas ng Pilipinas. May mga constitution. Pinag-aralang mabuti bago ipinasa yun. Huwag kang gagawa ng sarili mong batas. Mayroong batas na sinusunod. Ganun din yung Biblia, mga kapatid. Mayroon ditong na ilagay ang Biblia ng mga aral na dapat nating sundin. Na ito yung ating dapat kapatiran. Here. Now, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita. Likas na hindi nakikita. Pansinin niyo mga kapatid hindi nakikita. Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos.
ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Ulitin ko yan, ha? Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Maliwanag pa ito sa sikat ng araw. Kaya wala na silang madadahilan pa, mga kapatid. Now here, verse 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kita mo yon? Kaya ko ito nakamit sa buhay. Kasi nagsumikap ako. Kaya kayo, magsumikap din kayo. Ganun yan eh. Follow your dream. Yan yung sinasabi niya gano'n. Gawin mo ang lahat. Makamit mo lang ang iyong pangarap sa buhay. Yan ang itinuturo. Lahat ng mga training yan tinuturo eh. Kita mo yan? Pero kung wala ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa iyong buhay, hindi mo nakamit yan. Kaya mas maganda mong sabihin, kung wala ang Diyos sa aking buhay, kung wala ang biyaya ng Diyos sa aking buhay, hindi ko po narating ito. Purihin po ang Diyos. You give Him the glory. Madalang na tayong makarinig ng ganyan ngayon. Pandaraya ito ni Satanas eh. Espiritu kasi ito ng demonyo eh. Tinatanggal. Tinatanggal kasi nila yung Diyos eh. Kaya hindi napupurihan ng Diyos eh. Yung tao na papupurihan. Pandaraya ito ni Satanas eh. Kaya yung tao umaasa. Nag-expect. Yung expectation niya yun, hindi na-meet yung naibig kaloob yung expectation niya eh. Di ba? Hindi nabigyan, umaasa siya ng ayuda, hindi nabigyan ng ayuda. Nag-expect siya na hindi matanggal sa trabaho, natanggal sa trabaho. Di ba? Mayroon nangako sa kanya, nabibigyan ng tulong, hindi dumating. Pinangakuan siya, napakasalan, hindi pinakasalan. Wala, kaya ang daming naluluko eh. Hinahanap kasi natin yung kahulugan, yung satisfaction ng buhay sa mga nilikha ng Diyos. Hindi tayo pumupunta doon sa manlilikha. Mga kapatid, hindi kayamanan, hindi rin ang asawa mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang tagumpay mo sa buhay, ang magbibigay sa iyo ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang magbibigay lamang sa iyo ng tunay na kahulugan ng buhay, kung sino yung gumawa sa iyo. Hallelujah. Yung lumikha sa iyo, na lubos na nakakaunawa sa iyo, doon mo lamang masusumpungan yun, kapatid. Ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang tunay na layunin ng buhay. Kaya give Him the glory. Pasalamatan mo siya. Kaya lang ito ang ginawa nila, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sabi ng Biblia yan, tanungin natin yung Biblia. Bakit po naging hangal yung kanilang pag-iisip? Tignan mo. Ano sabi niya? Now here. Put in the first, in Psalms chapter 14 muna. Psalms chapter 14. Yeah. Bakit naging hangal yung kanilang pag-iisip? Tingnan natin mga kapatid Psalms chapter 14 verse 1. Yeah, you read this one there. Kita mo? Bakit naging hangal yung kanilang pag-iisip? Basahin natin Only fools say in their hearts. In their hearts. Ano sabi nila? There is no God. Kita mo? They are corrupt and their actions are evil. Wala kasi, not one of them does good. Meron ba Tagalog to, anak? Sabi niya, wala namang Diyos. Kita mo, wala namang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Yung nagsasabi noon, mga kapatid, sabi ng Biblia, hangal. Hindi ako nagsabi niyan, yung Biblia. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Isipin mo kakilakilabot. Kaya yung yung mga walang Diyos, hindi ako dyan eh. Hindi naman natin sila hinuhusgaan, pero sabi ng Biblia, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Sabi ng Biblia yan.
Tapos sasabihin nila, nag-iimbento daw, ano yung Diyos? Saan nagmula ang tao? Paano nagkaroon ng painting dyan? Walang gumawa? Nandyan lang yan? Paano mo i-explain yan? Tapos sabihin mo, nagmula tayo sa unggoy? Ikaw na lang ang unggoy. Sabihin mo sa mga nagsasabi noon, tinuturo yan eh. Sipin mo, hindi mag-heart transplant ka ng unggoy. Kahit naman siguro, hindi tayo, dinululuko yung mga tao rito. Tagal ng panahon, mga kapatid. Tapos mayroon pa silang sinasabing mga putok daw sa Okay, yung putok-putok kayo doon, yung Big Bang nyo. Tapos saan nagmula yan? Tapos puro kayo missing link. Ito yung mga to eh. Puro missing link eh. Ano yung missing link na yun? Missing kayo. Ito nga maliwanag na sinasabi ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. Simple as that. Binasa natin ng Biblia, nandun yan eh. Amen? Kaya ito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. In English, sabi niya, look only fools say in their hearts, there is no God. There is no God. Nothing has been created, my brother and sister, without a creator. Walang bagay ang nalikha sa mundong ito kung wala ang manlilikha. Walang bagay na nalikha dapat mayroong lumikha. Pwede ba itong ano lang ito eh, by chance, itong table na to, anong by chance? Kahit hindi ko nakita may gumawa nito. Sigurado ako, itong TV na to, by chance to, nagkaroon lumabas to, by chance? Ano yan? Pandaraya yan eh. Mga kapatid, mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. And if you really believe that there is God, mga kapatid, then it's our goal, it's our call to seek God. Hanapin natin ang Diyos, to serve God. You know why? The Bible said, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Matthew chapter 4 verse 10. Serve Him only. Worship without service is in vain. Many people, they believe in God, but believing alone is not enough. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now, here, verse 15. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Yan, papaliwanag natin. Establish natin to. Isettle natin muna. Kasi pupuntahan we're in verse now, in Romans chapter 1, in verse 21. Okay, before we go to 21, pag-aralan natin muna to. Okay, in 22. Now, dyan lang po muna kayo. Now, verse 15. Si St. Paul din ito. San Pablo, sinulat niya kay Timothy. Si Timothy, kanyang disciple. Disciple ito ni Kaya maganda nga yung intentional discipleship sa atin. Dapat tayo, di ba mga kapatid, mayroong nagdi-disciple sa atin. Mahalaga yon. Dapat mayroong kang discipler. Maghanap ka, i-approach mo yung pastor mo. Kung mayroong kang approach mo. Pastor, Brad, please, pwede nyo ba akong i-disciple? Maghanap ka rin magdi-disciple sa'yo. Kailangan natin to mga kapatid, relationship. Alam mo yung mga taong nadidepress, nagkakaroon ng anxiety at depression? Walang mentor, walang nagdi-disciple. Yung mga ibang kababayan natin dyan, kung hindi lang kung mayroong nagdi-disciple dyan, mayroong nagka-counsel sa kanila, hindi sila gagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, di ba, yung sa Great Commission, hindi lamang mga kapatid to share yung Word of God. Yes, it's good to share. Pero yung Great Commission, Matthew chapter 28, verse 19, go therefore and make disciple of all the nation, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Teaching them to obey all the commandments. Ito yung tinuro ng Panginoon ito. The Great Commandment also is the Great Commission, mga kapatid. The Great Commission, Great Commandment, ito po yun. Matthew chapter 28, verse 19. Now, San Pablo, sabi niya, you have been taught the Holy Scriptures from childhood. Kita mo? Childhood pa lang, mga kapatid. Hindi. Hinahayaan natin yung ating mga anak kasi na dapat tayo yung unang teacher bilang tatay.
Hindi, meron namang school eh. Pinabayaan natin yung school. Kaya sa school, pinagtuturuan nila. Ano yung tinuro? Ikaw, galing ka sa unggoy. Homo sapiens, taong Java, taong Peking. Yan, tinuro. Kita mo, mga kapatid? Ito yan eh. Kaya yung mga taong walang Diyos, itong ano na to, itong coronavirus na itong virus na to, hindi ako naniniwala, ano to, nagbula to sa mga hayop eh. Wala naman akong prueba, di ba? Gawa to ng masasama eh. Naniniwala ako dyan eh. Yung mga masasamang tao eh. Lalong-lalo yung mga taong walang Diyos. Naku, wala akong tiwala dyan. Isa namin ang Biblia yan. Kakilakilabot yung kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid, mahirap kapag kayo mananampalataya, mahirap, ano mga kapatid? Naku, mahirap sigurong pakasalan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Delikado yon. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Now, you have been taught the Holy Scriptures from childhood. Kita mo si Timothy? Yung foundation niya, mga kapatid? Kasi yung nanay niya, mga kapatid eh. Yung nanay niya, si Eunice. Alam nung nanay niya kung paano i-train yung kanyang anak. Itong si Eunice naman, alam din niya yung kanyang lola, si Luis. Hallelujah, yung kanyang lola. Kita niyo yung itinuro? Kasi ito, hallelujah. Kasi alam nila yung kapanahonang ito, maraming mga mga mandaraya, mga manlilinlang. Kaya alam ni Luis, alam ni Eunice na ituro ito sa kanilang anak. At nung tinuruan yung kanilang anak, nagpupuri pa sila sa Panginoon kasi mayroong nagdi-disciple si Apostol Pablo. Kung ito yung ating sinunod, hallelujah, purihin ang Panginoon. Yang Timothy preacher, mga kapatid, bata pa, ano pa lang siya, hindi pa siya, talagang ginagamit na siya ng Panginoon para ibahagi ang Ebanghelyo. And they have given you the wisdom, hallelujah, wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Hallelujah. Salvation saan daw? By alin? Trusting in Christ Jesus. Hindi pagpasok doon sa reliyon. Pag sinabi mo kasing reliyon, mga kapatid, pagsambayan eh. Yan ang ibig sabihin yan. Ang pinagdadaya naman ng iba, ayan no, nakasulat sa Biblia, pangalan namin, pangalan ba? Hindi nakukuha sa pangalan, mga kapatid. Nakukuha sa aral. Kaya yung ginagawa ng iba, kumukuha ng pangalan, ilalagyan ng buntot sa, papa-registered naman sa, sa SEC, sa Pilipinas. Mga kapatid, dapat yung aral. Ang ipinapangaral yung Biblia. Si Kristo yung Ebanghelyo, hindi yung pinuno. Hindi, ganito, malaki yung namin, magaganda. Hindi nakukuha sa magaganda, paramihan mga kapatid. Now here, and they have given you the wisdom. Wisdom, ha? Hindi wisdom lang na wisdom na worldly wisdom. Wisdom na tinutukoy niya ito, wisdom, divine wisdom. Kaloob ng Panginoon. Wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is inspired by God and is useful. Useful saan? Write it down. To teach us what is true. To teach us what is true. Yan ang unang-una. To teach us what is true. Why? Kasi may nagtuturo, hindi true. And to make us realize what is wrong in our lives. And to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us. Hallelujah. It corrects us when we are wrong. Hallelujah. And teaches us to do what is right. Teaches us to do what is right. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kumpleto, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung salita ng Diyos kaya makapangyarihan. Heaven and earth will pass away, sabi ng Panginoon. But my word, mananatili magpakailanman. Ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Hallelujah. God will never violate His word. Lahat ng mga pangako niya rito, lahat ng kanyang sinabi, tutuparin niya. Purihin ang Panginoon.
Mula pa sa pagkabata. Mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Hallelujah! Pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian. Kita niyo mga kapatid? Yung kamalian mga kapatid, hindi pinapabayaan. Anong dapat ginagawa? Sinasaway yan, sabi ng Biblia. Hindi pabayaan mo na. Yan kasi ang ano nila, alam nilang tama. Sabi mo yon, pero hindi sabi ng Biblia yon. Pag binasa mo sa Titus, ano mong sabi niya doon? Sawayin mong may kabagsikan. Bakit? May dahilan ng Panginoon eh. Para mawasto sila sa kanilang mga maling pananaw. Yun ang aral kasi ng Biblia eh. Mga kapatid. Hindi yung alam po natin. Minana natin kasi yan eh. Ang alam kasi natin, kapitulo, kanto, versikulo, barkada. Hindi ganoon mga kapatid. Yung salita ng Diyos mga kapatid ang ating dapat mga hawakan. Hindi yung alam natin na tama. Yes, nirerespeto ko po ang inyong pong pananaw. Nirerespeto ko po ang inyong ano, pero hindi lahat ng pananaw mo ay tama. Hindi ko naman sinasabi ako, tama ako. Hindi. Yung Biblia tama, kaya ako binabasa eh. Kaya ang sabi niya, kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. Kasi kung walang magsasaway sa mali, puro na lang mali ang tao. Lahat, wala. Pabayaan mo ba? Hindi mo pwedeng pabayaan. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Tama o mali? Tama eh. Maraming mga tao talagang liko. At sa pagsasanay para sa matuwid na pumuhay. Ito, pagsasanay. Training in righteousness. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Paano ka magsasanay sa matuwid na pamumuhay? Hindi ka humihinto. Continuously surrender ang buhay sa Panginoon. Hindi lang isang beses ka pumunta ka sa altar, Lord, I surrender, umiyak ka. Tapos bumalik ka doon sa dati mong buhay. Hindi ganun yun. Ang tunay na pagbabago, mga kapatid, sumunod ka sa Panginoon at nanindigan ka sa katotohanan. Ang sinunod mo, ang kanyang aral, ang kanyang salita. Verse 17. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Every good work. Hallelujah. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa lahat ng mabubuting gawain. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Pablo rin kay Timothy, work hard so you can present yourself to God. Work hard daw, work hard. Kailangan hardworking. Ano kayang work hard na tinutukoy niya doon? Work hard mga kapatid, yes. Yung hard worker kasi ano yan eh. Nagkakaroon ng ano yan, ng maluwag na pumuhay. Meron pa nga hardworking talagang yumayaman yan eh. Kaya yung mayaman, wala namang masamang yumaman eh. Pag hard work ka, yayaman ka. Eh kung kalooban naman, kung niloob ng Diyos na maging mayaman ka, walang masama. Walang masamang yumaman. Hard work ka eh. Eh yung sabi nga ng Biblia, pag ikaw ay tamad, maghihirap ka. Pero yung work hard na tinutukoy niya rito mga kapatid, work hard saan mga kapatid? Work hard saan? Sa pagsasanay. Pagsasanay saan?
sa katotohanan. Banal na aral ng Panginoon. Work hard so you can present yourself to God. You present yourself to God and receive His approval. So you can present yourself to God. Present yourself to God. Work hard. At tinutukoy niya rito, Panginoon, work hard. Hard worker ako. Manager ako sa trabaho. Very good. Pero hindi yan tinutukoy ng Panginoon. God will not ask you how much money do you have. What profession you have. No. Work hard means yung kanyang righteousness, His righteousness. His kingdom. Hallelujah. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Approval who? Approval of God. Not approval of this world only. Approval of God. Hallelujah. Hallelujah. Be a good worker. Be a good worker. One who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Think about that. This is a good disciple. Paul. Purihin ang Panginoon. Huh? Present yourself to God and receive His approval. Be a good worker. Good worker, paano? Lahat ng bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. The Bible says, do it all for the glory of God. Amen? Lalo pag ikaw ay nasa ministry sa church. Give your best. Why? Because the Lord deserves the best. You are serving the King of Kings. Yes, we are servant. Yes, we are servant. But we are serving the King of Kings and Lord of Lords. And it's a great privilege, hallelujah, to serve the King. Hallelujah! Kaya ang sabi niya, be a good worker. Even though walang nagsasabing thank you, give your best because you know that there is a God who worked behind the scene. Even nobody say thank you. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kahit ikaw tagaayos ka lang ng silya, huwag mong langlangin yan. Kasi sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng bagay, pag ginagawa mo mga pag-ibig, hindi nalilimot ng Panginoon. If you are faithful, pag pinagkakaloob mo yung nararapat na para sa Panginoon, ginagawa mo ng may pag-ibig, very passionate ka doon. You're doing sa Panginoon. The Bible says, you're working for the Lord, not for man. Kaya whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Pablo kay Paul, be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly explains the word of truth. How do you explain the word of truth? By studying. Just like what we are doing right now. We are doing the Bible study. We're studying the word of God. To God be the glory. That's why, we are 5 times a week. We are non-stop here. Glory to God. Why? Because we know. People are, every day, sa mundong ito, if they don't receive Christ as their Lord and Savior, if they will refuse to receive the truth of the good news, people are going to hell without Christ. That's why, my brothers and sisters, we have to preach the truth. And which is truth? The word of truth. And that is the gospel, the word of God. Who does not need to be ashamed. That's why, Apostle Paul in verse 16, in Romans 1:16, for I am not ashamed in the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Yes, it is the power. And the Bible says in Corinthians, to them who are being lost, is foolishness to them who are perishing, to those who are perishing. But unto us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. Who does not need to be ashamed, who correctly explain the word of truth. Yes, we are holding the truth. Thy word is truth, the Bible says in John 17:17. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Hawak po natin mga kapatid ang katotohanan. You know what? If you have Christ sa iyong buhay, when you receive Christ, when you become a born again, you're already blessed. Hallelujah! You're already blessed. Glory to God. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y nakakaramdam ng kahinaan, that's okay, pero huwag kang manatili doon. Kasi mayroong kang Kristo sa iyong puso. Mayroong Kristo na umibig sa iyo. Mayroong Kristo na nagligtas sa iyo. At hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yan ang kanyang pangako. He will never leave you nor forsake you. Even to the ends of the earth, kasama mo ang Panginoon. And the devil is a liar. Pag sinasabi ni Satanas, wala ka ng kwenta sa mundong ito, hindi mo na mapagtatagumpayan niyan, wala ka ng trabaho, wala ng pagkain, dami mong utang, wala kang bayarin, wala ka ng pag-asa. The devil is a liar. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Doon na lang, anak. Mga kapatid, abangan niyo po ako bukas. Itutuloy po natin ito. To God be the glory, I can stay here for 3 hours, no problem to me. For the sake of time, mga kapatid, bukas po, God willing, kung luluubin ng Panginoon, tutuloy po natin ito. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. Purihin po ang Panginoon. I'm so excited tomorrow. God willing, may pagpapatuloy po natin ito. At medyo talagang kinulang po tayo sa oras pa. Tutuloy po natin to kung lulubin po ng Panginoon. Nasa part 3 na po tayo. At we'll see you. God willing. God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.